May bagong modus daw ng pandaraya para maipanalo ang isang kandidato. Yan ang secret shading kung saan kaya raw manipulahin ang boto sa pag-imprenta pa lang ng balota. Narito ang report ni Mon Gualvez. Ay maaaring gamitin laban sa iyo sa lahat. Hindi na raw nagulat ang COMELEC sa mga naaresto ng PNP-CIDG na nagpakilalang mga IT expert ng ahensya para mangikil sa mga kandidato na kung hindi, matatalo raw sila sa Bilang Pilipino 2025. Katunayan, may mga larawan na raw na ibinigay si COMELEC Chairman George Garcia sa mga otoridad ng mga sangkot sa umunoy sindikatong ito. Meron po sa Mindanao, 2 babae pa ang nag-iikot dyan. Meron din po dito sa NCR. Meron din po dyan sa may bandang area ng Visayas na umiikot. So kung yan ay magkakasama, hindi pa po natin alam. Tuwing botohan, hindi nawawala ang iba't ibang estilo para makapandaya. Kabilang dyan ang pagbili ng boto at yung negative voting kung saan hindi na pabobotohin ng isang botante at lalagyan na lang ng indelible ink ang kanyang daliri. Pero dahil sa bago ang automated counting machines na gagamitin, may bagong modus din daw. Mayroong iimprentang balota na may secret shade umano ng kandidatong magbabayad sa kanila. Kapag ang botante ay bumoto sa kalaban, hindi ito mababasa ng machine. Ibig sabihin, hindi mabibilang ang boto. Sinisiguro naman ng COMELEC na imposibleng mangyari yan. Samantala, formal namang nanumpa kanina ang bagong commissioner ng COMELEC na si dating Region 1 Election Director Attorney Noli Pipo. Sinagot niya ang mga pangambang hindi siya magiging patas lalo't matagal siya naglingkod sa Ilocos Region na baluarte ang nagtalaga sa kanyang si Pangulong Bongbong Marcos. When we were both in the province, never na narinig ko si Presidente noon na minamanda niya kami. Hindi po sila ganon. Hindi po ganon yung mga Marcoses. I have to be frank on this. Parehong insider o galing mismo sa COMELEC ang dalawang bagong ad interim appointees na personal na kinausap daw ni Chairman Garcia para sa posisyon. Mananatili raw silang impartial hanggang sa sumalang sila sa Commission on Appointments pagbalik ng sesyon ng Kongreso sa Hunyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.